Governor Hermenegildo Dodo Mandanas, mga kababayan, ay kinausap ni Ahas, okay, na maging kapalit ni Bersamin. Sabi ko nga, kasalanan ni Pangulong Duterte to kasi kumain-kain siya ng polvoron. Ulitin natin. Kasalanan ni Pangulong Duterte dahil sa napakahilig niyang kumain ng polvoron. Kaya tuloy napahamak si Pangulong Duterte kasi nga dahil sa pagkain-kain niya ng polvoron. Okay. So lingid sa inyong kaalaman at only the puting ahas ang nakakaalam, okay, at pinaparating sa inyo ng puting ahas, kinumbinse, okay, chinichika boom boom ni Lisa Ahas Mugs, itong si Batangas Governor Mandanas para nga pilayan si Pangulong Duterte. Okay? Para pilayan siya dahil nga naglipatan na, 'di ba, yung mga PDP laban sa sa kampo ni Tambaluslos, noong mga nakaraang buwan. So ang ginawa ni Lisa Hasmugs ay kinumbinsi niya etong si Batangas Governor. Kasi si Batangas Governor Mandanas, siya na lang ang talagang parang solid or matibay na kaalyado ni Pangulong Duterte sa PDP laban. At lingid sa inyong kaalaman, mga palangga, okay, supposedly, hindi naman, hindi pa ito nailalabas sa media. Laging nangunguna tayo dito. Ang mga puting ahas, mabibilis yan eh. So, dapat si Alex Lopez ang ilalagay as Executive Secretary. Okay? Ni Kuting ng Norte. Pero hindi pumayag, tinanggihan ni Alex Lopez kasi sabi niya, okay, Lisa Smugs, okay, classmate, dito na lang ako sa Philippine Reclamation Authority. So to cut the long story short, panakipbutas lang etong si Governor Mandanas. Kaya kanina nga sabi ko, Governor Mandanas, huwag ka na magpapaahas kay Lisa Ahas kasi gagamitin ka lang niya. Gagamitin ka niya, pagkatapos ka niyang gamitin, gagawin ka niyang basahan. Kasi imagine niyo mga palangga, the reason why inaahas ni Lisa Smugs si Governor Dodo Mandanas from kay Lolo Digong ninyo, kasalanan mo to Digong eh. Sabi nga, kumain-kain ka pa ng pulburon eh. So, kasado na. Okay? I hope may magbago pa. So, kinausap ni Lisa Ahas si Dodo Mandanas na, okay, Dodo, okay, sige, gagawin kitang executive secretary, okay? Pero, ang magiging senior deputy executive secretary mo ay si what? Si Pervert Guevara pa rin. So, kaya nga sabi ko kanina, alam mo, nung bago tayo naputo, ang dami-dami ko ng mga pinagsasabi, paano ka maging effective na executive secretary, Dodo Mandanas, kung si Lisa Smugs, si Lisa Ahas ay ipipilit niya yung iyong, kumbaga siya yung maglalagay ng iyong Deputy Executive Secretary. Sabi ko nga, you have to be independent in, what do you call it, not appointing yung ilagay mo na tao na magiging kapartner mo, na mag-work for you. Di ba dapat ang ilalagay mong tao, kung totoong makikipaglaban ka sa bayan or ayusin mo ang pamumuno, bilang isang executive secretary, you have to choose your people. Pero sa case mo, ang gusto ni Lisa ay nandiyan pa rin si Pervert Guevara, di ba? So anong klaseng yan? Anong klaseng posisyon yan? So tau-tauhan ka, utu-utu ka. Di ba? Hindi ako nagagalit sa iyo, Governor Mandanas. Pinapalalanan lang kita dahil si Lisa ay kumpirmado yan. Di ba? Ako nga, sabi ko nga kanina, I don't know kung narinig ninyo, na ako nga sinasabi niya, oh, Marley kaya, loyalista sa lahat ng mga loyalista, Jutang Ginimes, di ba? Pero anong ginawa? Binasura kaming lahat. When I say binasura, binaboy kami. Nung wag na tayo lumayo. Kay Atty. Vic Rodriguez, unang binaboyan ni Kuting. Pero I think si Atty. Vic, one day, babangon ako, dudurugin kayo. You know what? I hope Atty. Vic is watching, Atty. Vic, you know what? Hindi man tayo magkakilala. I will support you. Please run. Run. Labanan natin to. Run ka sa 2025. Anyway, going back. So, dito kay Mandanas, Governor Dodo Mandanas, paano ka magiging efficient and effective na executive secretary kung ang gustong ilagay ni Lisa Smugs
ay mga tao pa rin niya. Ngayon, mga palangga, yun ang gusto ni Lisa Smugs. Kasi, mga kaibigan, ang eksena ni Lisa, gusto niya talagang maging tau-tauhan yung mga appointees ni Kuting. Right? Kasi sabi yan sa atin ng puting ahas eh. Confirm yan, mga palangga, na kinausap ni Lisa si Dodo Mandanas. Okay? Na Batangas Governor. So ngayon, kanina nung naputol ako, sinabi ko naman na, may chumuchorba dito eh, na hindi talaga ikaw, Mr. Mandanas, Governor Mandanas, ang first choice ni Lisa Smugs, kundi nga si Alex Lopez. Diba? Sa akin, it's okay. Well, sa atin lahat, na okay na palitan na si Bersamin. Okay? Wala namang masama talaga na palitan siya dahil, kumamkam na sila ng maraming pera eh. Diba? Wala ngang kabusugan eh. Imagine, from Chief Justice, naging Chief Justice siya, di ba? Mga palangga, ano pang naging posisyon niya? Sa GSIS, chairman sa GSIS. Ano pa ang yan? Ano pang ginawa ni Bersamin? Unang-una matanda na siya. Nag-iis na nga siya. Tapos kiss-kepias lang kay Lisa. Wala nang kiss-as ngayon. Kiss-kepias. Diba? Sabi ko nga kanina kung saan jumonda, saan tumanda si Bersamin, tsaka naman lalong sunod-sunuran. But what do you expect if we are talking about multi-million pesos? Multi-million pesos galing sa kaban ng bayan na sinasaid nila, mga palangga. Diba? Kung sa bagay, diba? Hindi rin naman natin masisisi si Bersamin dahil, wala siyang kabusugan eh. Kaya nga pati yung anak niya, na kilalang-kilala dyan, sa loob ng Malacanang at open secret na si baby ES niya, na si Adrian Bersamin, na vlog ko na yan, nakasabwat nila pervert yan, kasabwat nila dyan sa panghingi ng mga bribe, binibenta ang mga posisyon, ayon sa ating puting ahas. Ito mga pinag-usapan natin, first quarter of the year of 2023, pinagdadadakdak mo na to sa inyo. At ayon sa ating puting ahas, yung anak mo sa labas, Bersamin, na si baby, Adrian mo, o baby ES mo. Di ba? Anak mo na sa labas. Sabi ko nga, wala naman akong pakalam kung may anak ka sa labas, sa loob, sa gitna, sa bundok ng hibok-hibok. Ang pinupunto ko lang namin dito, mga kababayan, yung mga kinakamkam ninyo. Alam sa loob ng Malacanang, pati si Lisa Smugs, alam, what do you expect lahat kayo dyan, mga mandorobo? Ng anak mo, Bersamin, ayon sa aking puting ahas, na mandorobo katulad mo. So tama lang na umalis ka. Tama lang na linasanin mo ang pagiging executive secretary mo. Executive what? Executive mga ngamkam. Dapat ang tawag dyan eh. Mag-isip kayo ng magandang word, mga palangga. Are we still live? Mag-comment kayo. Yes, buhay pa tayo. Diba? Ayon sa ating puting ahas, mga palangga, maliban sa anak sa... Well, I'm sorry, I'm sorry. There's no perfect in this world. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon, anak sa labas, wala po akong, hindi ko kayo kinukutya. Okay? Wala akong pangungutyang ganon. Sabi ko nga, sino ba ang perfectong pamilya sa mundong ito? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, eto po yung karakter ng mga nasa gobyerno, na katulad ni Bersamin, tapos kasama pa yung kanyang anak sa labas para pagkamkam ng pera ninyo. Okay? Para kumamkam ng pera. Ito yung kinasasama ko ng loob. Kahit mag-anak man kayo sa labas ng pagkadami, wag lang kayong mangamkam sa pera ng bayan, we can be friends. I don't care kung ikaw ganyan ka. Who am I to judge you, darling? Pero mga palangga, ito yung nakakasakit ng loob. Dahil binababoy ang kaban ng bayan. Bagay, balik tayo dito kay Mandanas, kay Governor Mandanas. Alam mo, Governor Mandanas, sabi ko nga, inaahas ka ni Ahas. Inaahas ka ni Lisa Smugs. Diba? Kunyari nagbait-baitan sa'yo. Okay? Pero bababuyin ka rin yan. Kasi nga ang purpose ni Lisa Smugs ay pilayan si Digong. Dahil nga kumain ng pulburon. Kaya pipilayan niya. So pipilayan niya yan. So dahil kumain
Digong ng pulburon. But seriously speaking, Mr. Mandanas, bait-baitan kunyari si Lisa sa'yo dahil ang kanyang intensyon ay watak-watak kayo ni Pangulong Duterte. At yung Senate slate, kasi nga, di ba, tatakbo ka, Governor Mandanas, ikaw yung isa sa mga naka-line up rather, sa Senate. So yun yung purpose ni Lisa, kaya kinausap ka niya. Kaya if I were you, wag kang pagagamit. Wag kang parang basahan. Nagagamitin ka ni Lisa para what? Para pilayan nga si Pangulong Duterte. Or aahasin ka niya. Di ba? Aahasin ka ni Ahas. See? Kasi gusto niya mapahiya yung iyong BFF na si PRRD dahil nga kumain ng pulburon para nga naman pag pumayag ka na maging executive secretary ay magmumukhang kawawa o mukhang pilay si Pangulong Duterte. Kasi ikaw ang natitirang solid na kapartido niya diyan sa Luzon. Okay? Ngayon, ano mangyayari dito mga palangga? Para nga makapag-build ng optics si Kuting ng Norte at si Lisa Smugs na sasabihin sa mundo ng politika na, hey, malakas pa rin si Kuting ng Norte kasi si Mandanas, eto nakuha na namin as executive secretary. Tandaan mo, Mandanas, sir, panakip butas ka lang. At pwede kang sipain ni Lisa Smugs anytime. Paano ka maging effective, efficient na executive secretary kung ilalagay niya sa legal ay si Logan at i-maintain niya si Pervert Guevara na sangkot dyan sa mga bribery, anomalya at kung ano-ano pa ayon sa ating puting ahas. At hindi lang yan, sangkot pa yan si Pervert Guevara na gagawin ni Lisang Senior Deputy Executive Secretary mo sa pakikipag sa buwatan niya sa Smartmatic noong March 2022. Yan naman ay based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. So I'm here, Governor Mandanas, maybe can you be my BFF? Naalala ko yung pamangkin ko. Nag-uso pa yung bago-bago pala yung Siri. Pinipindot niya yung Siri. Hi Siri, can you be my BFF? You know, best fake friend. Okay? Best fake friend. No, kidding aside, Mr. Mandanas. Okay? Kung ikaw talaga ay, para ka sa katotohanan. Kung ako sa'yo, huwag mong tanggapin yan. Kasi sabi ko nga, para kang basahan na gagamitin ni Lisa Smugs. Kasi gusto lang niyang makaganti o pilayan si Pangulong Duterte. Gusto nilang pagmukhain na mahina na, di ba? Yan yung intensyon niya. I know you're smart, di ba? Kasi nga mga kababayan,